Isang napakatinding flashback ang magaganap at ating masasaksihan dahil sa pag-release nitong One Piece Full Chapter 1096. Dahil sa buong chapter na ito, ipapakita ang flashback ng God Valley Incident 38 years ago. At hindi na nga tayo magpapatumpik-tumpik pa at simulan na nga natin iyan. At kung hindi ka pa nga nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay huwag mo nang kalimutang pindutin ang subscribe button at i-hit ang notification bell para maging laging updated sa ating videos na ilalabas. At i-like na rin ang ating video dahil nga malaking tulong na nga iyan sa ating channel. Base nga sa nasabi ko sa nakaraang video, ang paparating na chapter ay may title na Kumachi, kung saan may cover page ito ni Zoro na natalo sa pakikipaglaro sa mga chihuahua sa forest. Anyway nga, ay nagsimula na ang human hunting competition sa God Valley. Nagsitakbuhan na nga ang mga tao rito at nagiiyakan dahil mararanasan nila ang isang masalimuot na pangyayari. Nag-announce na nga rito ang mga Celestial Dragons na may 13 pieces na special rabbits na nagkakahalaga ng 10,000 points each, at ang 150 naman na natira ay kinukonsiderang rare rabbits, at sa makaka one shot at instant kill ay bibigyan nga ng bonus award dito dahil sa naiprepare na nga ng Celestial Dragons ang mga matitindi nilang prizes sa kung sino man ang magcha-champion sa tournament. So bali nga ang tawag ng Celestial Dragon sa mga tao rito ay rabbits. Ipinakita na nga rito ang 4 Holy Knights na kabilang sa tournament. Niyayabangan na nga ni Garling Figureland itong kanyang mga kasama. Sinabi nga rito ng nakasuot na gas mask na hindi niya nga hayaang manalo itong si Garling. Nagsalita nga rin itong isang karakter na may saklob na sombrero at natatakpan ang kanyang mga mata. Dadalhin nga raw niya ang mapapanalunan sa Manmaya family. At itong isang babae naman na tahimik lang na nakangiti na posibleng hindi rin ito magpapatalo. Itong tatlong karakter nga sa Holy Knights ay hindi ipinakilala sa atin. Ipinakita nga lang ang kanilang actual na appearance. Dito nga ay nagtatakbo na sa iyak ang mga tao sa isla. At sinabi pa ng isa rito na kung panaginip lang ba lahat ay gusto na nga niyang gumising. Isa pang banggit rito ay hindi dapat ginagawang laruan ang buhay ng isang tao. Nagpaputok na ng baril itong Celestial Dragons at may pumigil rito na dapat sumunod sa rules na itinakda, na sa loob ng isang oras ay magsisimula na ang kanilang hunting competition. Meron nga silang 200 World Nobles Hunter. Sa kabilang banda nga naman sa Marine Headquarters, makikita natin tumatawag itong si Fleet Admiral Kong gamit ang transponder snail. Tinatawagan niya nga itong si Garps na pinapapunta niya nga itong si Garp sa God Valley. Nagtanong nga itong si Garp kung bakit pinapapunta siya dito. Sumagot nga itong si Kong na hindi nga niya sigurado ang mangyayari, ngunit meron nga siyang masamang kutob dito na pag may nangyari sa mga Celestial Dragons ay magkakatrouble nga rin ito. Nagsabi nga itong si Garp na dahil sa Pirate Island Treasure ang kanilang pinuntahan ay asahan na nga naaagawin muli ito ng mga pirata. Nagtanong nga itong si Kong kung saan ni Garp nakuha ang impormasyon. Sinabi rin dito ni Garp kay Kong na enough na nga itong kanyang escort na ipinadala, na kung ano pa raw ang kinatatakot nito, na kung saan binanggit rin dito ni Kong na hindi nga rin daw niya in-expect na itong Rogers Pirate ay gumalaw na papuntang isla, na siya naman biglang pagkashock nitong si Garp at dapat daw ay binanggit niya kaagad at pupunta na nga rin ito sa God Valley. Sumunod nga riyan ay pinakita itong Hachinosu at ang paglayag ng Rocks Pirates papuntang God Valley, na kung saan nagsabi itong makikita nating karakter na ito ang malaking insidenteng magaganap sa mundo ng mga pirata. Nilipat na nga sa West Blue ang scene at makikita natin na napapalibutan na ng Marines ang God Valley, na kung saan ay wala na nga raw makakaligtas dito, na meron nga raw itong 100,000 na nakatira rito sa isla. Binaril at sumigaw itong isang babae na massacre game nga itong nangyayari sa kanilang lugar, kung saan hindi ito maipapakita sa future at itatago itong malagim na pangyayari. At sa kabilang banda naman makikita natin itong batang Ivankov na nakatayo sa mataas na bato at sumisigaw na wala nga daw magiging survivor sa isla, na mamamatay nga silang lahat sa loob ng 3 linggo, at may nakapagsabi na ang lugar na kanilang kinatatayuan ay ang lugar ng kabilang mundo, at kung makakasurvive nga daw sila sa loob ng 3 linggo ay makakaligtas nga raw sila rito. Ngunit nagbanggit nga itong si Ivankov na noong last tournament na ginanap ay wala nga raw na naging survivor kahit isa. Dagdag nga rito ng isang karakter ay kung biro lang ang lahat ay bakit binabanggit pa nga raw ni Ivankov na magkakaroon pa ng pag-asa na sila'y makatakas. Sumingit itong isang Celestial Dragon sa kanilang usapan, kung saan hindi na magiging masaya ang laro kung ang kanilang hinahunting ay hindi na gumagalaw at wala ng buhay. Dagdag pa nga rito ay huminto na raw sila sa pag-asang makakasurvive sa isang masalimuot na larong ito. Ngunit may batang nakapagsabi rito na kailangan ngang makasurvive sila sa palarong ito. Nakat na nga ang scene at ipinakita itong si Garling Figureland na meron na itong 10,000 points. Masasabi nga natin dito na mas priority ni Figureland ang may mataas na halaga sa competition. Next nga itong pagkagat ng isang fishman sa posas na nakakabit kay Ivankov. Nakawala si Ivankov sa
nagproposa sa kanya at nagpasalamat siya rito. Binanggit nga rito ng Fishman na ngayon lang daw siya pinuri sa tanang buhay niya at tuwang-tuwa ito. Nasa kabilang side nga ay makikita natin itong si Ginny na nagsasabing ang prizes sa tournament ang makakapagligtas sa kanila. Nagtaka nga itong nasa likod niya kung bakit nasabi ito ni Ginny. Isang araw sa premyo ng tournament ay ang pinakamalakas at makapangyarihang devil fruit na kung saan ang makakain nito ay makakapag-transform sa mythical Azuri Dragon. Ito nga ay ang fish fruit na nakain ni Kaido. At ang isa naman na devil fruit ay may ability na makakapagpalipad at makakapagpadala ng mga tao o sarili sa malayong lugar na nakain naman ni Kuma, ang Pawpaw fruit. Dahil nagkaroon nga sila ng pag-asa sa ibinigay na impormasyon ni Ginny, sinabi nga rito ni Ivankov na kung isa man sa ating makakakain sa makapangyarihang devil fruit ay malaki nga ang chance na makatakas sila rito na hindi na nga nila puproblemahin ang mga marines na nakapalibot sa isla. Binanggit na nga rin dito ni Ginny na expert nga ito sa pagnanakaw at dahil sa yun nga ang plano niya, 2 weeks ago sa Marijoa ay ikinalat na niya sa outside world ang impormasyong may magaganap na tournament sa God Valley gamit ang Denden Mushi na kanyang ninakaw. At dagdag pa niya rito ay posibleng marami na ang nakareceive ng kanyang impormasyon na papunta na ito sa isla. Ngunit sinabi niya na magtatagumpay lang ang plano kung merong isa sa kanila ang magiging decoy. Wala namang pag-aalinlangan ang pagtaas ni Kuma ng kanyang kamay at matapang na nagsabing siya ang magiging isang decoy. Sinabi nga niya rito na mas malaki ang chance niyang makasurvive kaysa sa normal na tao dahil nga sa laki ng kanyang katawan. Dagdag pa niya rito na ayaw niyang makakita ng mga taong namamatay. Humanga itong si Ginny at hindi na nakapagsalita. Sumigaw naman itong si Ivankov na usual nating maririnig sa kanya at tutulungan rin ni Ivankov itong si Kuma at hindi hahayaang mapatay dahil sa sama-sama nga itong tatakas sa God Valley. Pagkatapos nga niyan ay makikita natin ang pagsabog nitong isang marine ship sa dagat. Nagtaka ang marine sa pagsabog na nalaman nilang biglang dumating ang mga Rax Pirates sa isla. Nagtatanong na nga lang itong mga marines kung bakit nasa isla ang mga pirata at bukod pa riyan ay hindi lang Rax Pirates ang dumating. Nagsidatingan na rin sa hindi kalayuan ang iba pang mga pirata na hindi gaanong kilala na may nakapagsabing marine na wala nga daw nabanggit sa kanila sa pagdating nitong mga pirata at ano daw ang kanilang gagawin sa isla. Dito na nga ay nagpasabog na ng kanyon itong mga marines. Sinabi nga rito ni Rax sa marines na hindi nga raw nito sila mapipigilan. Sabay sigaw sa kanyang crew na sundan ito sa pagsugod. Makikita natin dito ang member ng Rax Pirates. Ngunit sasabihin nga dito ni Whitebeard kay Rax kung kailan daw siya naging underling nito. At makikita natin itong si Stacy sa balikat ni Whitebeard na nakapatong. Sasabihin naman ni Big Mom rito na kung sino ang unang makakuha ay mapapasa kanya ito. Didagdagan nga ito ni Kaido na sinabing magiging useless nga lang ito kung si Big Mom ang makakuha. Bali nasabi nga ito ni Kaido dahil alam niyang mayroong devil fruit power na itong si Big Mom. Makikita din natin itong si Gloriosa sa side ni Whitebeard na marahil nagsiselos kay Stacy na nasa balikat ni Whitebeard. So it makes sense na nga na itong si Whitebeard ang dahilan kung bakit iniwan ni Gloriosa ang Amazon Lily. At itong nasa likod niya na si Shiki ay marahil nagsiselos din sa naparehas ng kay Gloriosa kung saan ay maaari at posibleng may gusto itong si Shiki kay Stacy. Habang itong isang member sa likod ni Shiki na si Captain John ay abalang umiinom ng alak at sinabi niya lang dito na treasure niya raw ang mga ito. May kanya-kanya nang plano itong mga members ng Rax Pirates. Sinabi nga rito ni Whitebeard na i-confirm muna nila kung tunay ba ang impormasyong na ibigay sa kanila. Sinabi nga rito ni Shiki kay Whitebeard na huminto na sa pag-aak na kanilang leader. Kung hindi ay papaliparin niya raw lahat ng ito. Nagsabi naman si Big Mom na nanakawin niya lang ito nang walang bakas ng ingay at pagkatapos ay tatakas na sa isla. At napansin na rin ni Kaido na itong si Roger ay gumagalaw na ngang mag-isa. Sabay banggit dito ni Stacy na itong araw na to ang napagdesisyon ng laban. At sabi naman ni Captain John na yan nga ang plano. Humabol pa nga itong si Gloriosa na isisettle niya ang lahat sa araw na ito. Nagsabi na nga ang marine dito na nagland na ang Rax Pirates sa lupa ng God Valley. Sumigaw ang Celestial Dragons kung ano ang ginagawa ng mga marines. At sinabi ng marine na inireport na ang pangyayari. Patuloy ngang nagbibigay ng impormasyon ang mga marines dito sa sunod-sunod na pagdating ng mga pirata sa iba't ibang direksyon ng isla. At nagtataka nga ang mga ito kung papaanong nalaman ng mga pirata ang impormasyon at kung sino ang nag-leak nito na dapat ay mananatiling sikreto ang kanilang pagpunta sa God Valley. Sinabi rin dito ng marine na huwag magpakampante at magdagdag ng mga bantay sa bahaging west ng isla dahil hindi pa nga nila alam kung ano ang goal ng mga pirata sa pagpunta sa God Valley. Lumitaw na nga rito ang Roger Pirates at nagkita sila ng mga Holy Knights kasama si Garling Figureland. Nagsabi itong si Roger kay Figureland na isang taon na ang nakakalipas at kung alam ba niya ang
ang pakiramdam ng kanilang muling pagkikita. Sinabi nga rito ni Figueroa kay Roger na hindi nga raw kasama ang mga Special Pirates Captain sa isinasagawang event. Dagdag nga rito ni Rayleigh ay magiging mahirap nga ito. So meaning sa sinabi ni Roger ay nakaraang isang taon nakaharap na nila itong Holy Knight at posibleng nahirapan sila dito sa pakikipaglaban. Since nga nagkaharap na ang dalawang grupo ay sinabi ni Figueroa sa mga Marines na umatras ito at protektahan ng mga Celestial Dragons. At dagdag pa niya rito ay ano daw ang purpose ng pagpapalibot ng mga Marines sa isla. Sa may di kalayuan ay nagtataka na rin ang mga naninirahan sa God Valley kung anong nangyayari. Sinabi naman rito ng mga Marines na dumating ang Rax at Rogers Pirates. Kasabay ng pagdating ng pirata ay biglang paglitaw ni Garp at ng kanyang grupo sa God Valley at tuwang-tuwa ang mga Marines dito dahil dumating na ang kanilang tagapagligtas. Isa nga lang ang tanong ni Garp dito, tinanong nga lang niya rito kung asaan daw itong si Roger dahil sa hindi inaasahang pangyayari, marami na nga ang nakapagsabi na may chance silang makasurvive sa isla. At sa kabilang banda naman ay nakuha na ni Ivankov at Kuma ang mga Devil Fruits. Nakita ito ni Big Mom at sinunggaban niya itong si Ivankov at kinuha ang Devil Fruit. Akmang kukunin ni Big Mom ang Devil Fruit na hawak ni Kuma nang sinabi ni Ivankov na kainin ito at walang pag-aalinlangan na agad itong kinain ni Kuma. Dagdag pa dito ni Ivankov na kainin mo at iligtas mo ang iyong sarili na kahit isa man lang sa atin ang maligtas. Pagtapos ng makain ng Devil Fruit ay sumigaw si Ivankov ng victory. Ngunit biglang sumulpot itong si Saturn malapit kay Kuma at pinatalsik ni Saturn si Kuma. Nakahilatang duguan itong si Kuma na nakatingin si Saturn sa kanyang harapan. Sinabi rito ni Saturn na isa itong anak ng Buccaneer tribe na ang mission nga lang nito ay maging alipin habang buhay at mamatay na matagal nang naging desisyon dahil sa kanilang makasalanang kasaysayan. Hindi nagpatinag itong si Kuma. Tinanong niya itong si Saturn kung ito ba raw ay isang dakila dahil mula na nga nang pinanganak siya ay naging kakaiba na ang pagiging dakila sa kanya. Sumagot nga lang itong si Saturn na wala naman daw na point na naging slave ito mula pagkasilang. Sinabi nga rito ni Kuma na kung may kapangyarihan lamang siya ngayon, kahit siya lang ay gusto niyang iligtas ang mga nakakaawang tao sa isla na katulad ng Sun God Nika. At sinabi ni Saturn na kaya dapat ang katulad nila Kuma ay hindi na mag-exist pa sa mundo. Tumalon nga ang scene at sinabi ni Roger kay Rax na huminto na. Ngunit sinabi lang dito ni Rax na wag siyang haharang sa kanyang dadaanan at may nakapagsabing itong mala-impyernong pangyayari sa God Valley ay maglalaho na lang sa mundo ng kasaysayan. Matapos nga ang scene na yan ay nailipat naman ito sa Sorbet Kingdom kung saan mapayapang nakaligtas itong si Ivankov, Genie at Kuma at ang iba pang naninirahan sa God Valley na nailigtas ni Kuma. Pagdating nga nila sa lugar ay hindi na nga nila alam ang sumunod na pangyayari sa God Valley. So makikita nga natin dito si Kuma na nagdadasal. Tinanong ito ni Ivankov kung gaano pa katagal itong magdadasal. Kung saan sinabi ni Kuma rito na marami pa siya dapat na nailigtas. Sabi nga dito ni Ivankov na wag nang maging tanga at marami nga itong nailigtas ng mga tao at lumagpas pa nga ito ng 500 at sumang-ayon naman itong si Genie kay Ivankov at napakatapang nga daw ang ginawa nitong si Kumachi na Kumachi nga ang tawag ni Genie dito kay Kuma. Umiiyak nga itong si Genie sa pagsasabing lahat ng nailigtas ni Kuma ay umiiyak habang nagpapasalamat sa kanya. Dagdag pa dito ni Ivankov na ang kamay ni Kuma ay ang pag-asa ng mga tao kung saan tinatawag itong Hand of Liberation. Laking gulat ito ni Kuma nang binanggit ni Ivankov ang Hand of Liberation at posibleng sumagi sa isip ni Kuma ang kanyang pinapangarap na maging katulad na si Nika. Well, dito na nga nagpaalam si Ivankov kay Kuma at Genie na kanyang kaibigan dahil sa itutuloy niya ang kanyang pangarap na paglalayag sa dagat at maranasan ang kalayaan at dagdag pa niya rito na hindi niya inaakala na si Kuma ay nakatira sa simbahan. Sinabi nga rito ni Kuma na hindi niya nga makakalimutan itong si Ivankov. Sabay sabi na din ni Genie na may iwan siya rito at sasamahan si Kumachi. Tuluyang nagpaalam na itong si Kuma at Genie kay Ivankov. At sinabi rito ni Genie na kahit 4 years old pa lamang daw siya ay kailangan niyang kumilos na tulad ng isang mature na babae at kailangan matulungan niya itong si Kumachi sa kanilang pamumuhay. Na nagtaka naman itong si Kuma sa pinagsasabi ni Genie. Nagsisibak ng kahoy si Kuma kasama si Genie at kanila itong ibinibenta na kailangan nilang mabuhay at makabili ng kanilang makakain na hindi namamasura at nagnanakaw. Na makikita rin natin na may dalawang bata na inapi itong si Kuma. Pinagbabato nila ito sabay sabing hindi sila naniniwala na 9 years old lamang itong si Kuma dahil sa kanyang anyo na natulad daw ng isang monster. Ngunit to the rescue itong si Genie at binugbog niya itong dalawang bata at umiyak. Dahil sa maawain itong si Kuma ay ginamit niya ang kanyang Devil Fruit ability na tanggalin ang sakit na nararamdaman ng dalawa. Na nagtaka naman sila sa nangyari dahil nawala ang sakit ng kanilang ulo sa pambubugbog ni Genie. Umalis na si Kuma at Genie at kinakanta ni Genie ang tawag niya kay Kuma na Kumachi. Dito naman ay makikita natin na
nakauwi na ng bahay ang dalawa at masayang kumakain. Naubos na ni Ginny ang kanyang pagkain ngunit gutom pa din ito at binigyan ito ni Kuma ng pagkain. Natuwang-tuwa naman itong si Ginny na nagkukumislap ang kanyang mga mata. Masayang masaya ang dalawa. Sinabi ni Kuma na si Ginny ay sobrang lakas na kumain at kailangan pa niyang magsumikap sa pagtatrabaho. At sumunod riyan ay tinanong ni Ginny si Kuma kung ilang taon siya naging alipin. Sinabi naman ni Kuma na nagsimula ito ng 4 years old pa lamang. Sumagot naman itong si Ginny na pareha sila. Sinabi rin dito ni Kuma na hindi iyon ang kanilang dapat ikatuwa. Nakatalikod nga itong si Ginny at sinabing hindi na siya gutom at sobra na itong busog. Ngunit sa kabila ng lahat ay posibleng nag-backtrack sa kanya ang mga pangyayaring naging alipin pa siya ng mga Celestial Dragons. At nang humarap nga ito kay Kuma ay umiyak nga ito ng sobra-sobra at tinawag si Kuma. Napasabay nga ng iyak din itong si Kuma at nagtanong kung bakit at wag na daw itong si Ginny umiyak. Sa last part nga nitong chapter ay sumagot si Ginny na ang katotohanan sa pag-iyak niya ay isang kasiyahan na kanyang nararanasan. At dito na nga magtatapos ang ating full chapter review. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. One Piece!